Ay. Hello! Kumusta naman ang lahat? Nakakaloka. Charis. Um, Ayun na nga, based sa title ng video na to, ito ay Day in the Life of a Pinoy ED nurse or Emergency Department nurse dito sa Amerika. Charis! Ayan. Day in the life ko ito, 12 hours, kakagising ko lang. 12 to 12 pala ako, it means 12 p.m. to 12 a.m. Mid-shifter. Pinili ko ang shift na to kasi nga, hindi ako nagigising ng maaga. Dati, morning shift ako na gumigising ng around 5 o'clock or 5:30 or 5:15 in the morning. Ngayon, nasa mid-shift na ako in which I'm working from 12 p.m. to 12 a.m. Pero kung minsan nakakalabas tayo 12:20 or 12:30 na. Okay? So, yun yung overlapping sa endorsement naman. Pag 12 to 12 ako, nagigising ako ng mga 9:30. 9:30, tapos nakakabangon ako, syempre, galaw-galaw muna sa higaan, tapos nakakabangon ako ng mga, siguro mga 9:50 na mga ganyan, or 9:40. Matagal ako bago bumangon pagkamulat ng aking mata. At ayan, pagka 9:50, gumigising na ako para mag-prepare ng aking breakfast. At ito lang, nagbe-breakfast lang ako ngayon, mga inday, at humihigop ng kape. Usually, natatapos ako mga 10:30 na ganyan. Tapos, after 10:30, naliligo na ako. Ayan, kain tayo mga inday. Breakfast ko ngayon, adobo na ininit ko, na niluto ko kahapon, nakita nyo na ma'am. Tapos, of course, scrambled egg. Di ko na napakita sa inyo mga inday. Kasi nga nagaan ako. Mamadali ako kanina kasi ako malate. Ayan. 10:20 na. Siguro mga 10:40 maliligo na ako. Kasi kailangan makaayos ng bahay before 11:10, mga ganyan. Kasi 20 minutes yung aking biyahe. Sarap. Makamay lang ako. Sige na guys, balikan ko kayo mamaya pagkatapos kong maligo. Ayan mga inday. 11:15, 11:14 na ngayon. And papasok na ako. Hindi pa nabuksan yung kotse. Charis. Ayan. 11:14 na mga inday. Usually lumalabas ako at natatapos ako ng mga 11:14. So, ayan. At nakakarating ako ng ospital mga mga 11:40, 11:44, depending on the traffic. Pero usually wala namang traffic. So, gora na tayo para hindi tayo malate. Ini-start ko na yung kotse ko kanina nga pala. I do have Mazda CX-30. Merong nag-request ng car tour, pero hindi ko pa yon nagagawa up until now. I'm sorry. Ba't di ba gumagana yung mic ko? Siguro lowbat na to. Ayan. Ayan, gumana ulit siya. Charing. Ayun. Yes, 11:40 tayo darating. Mga 17 to 18 minutes drive din ito from Grandview. Di naman siya 30 minutes. Mga 17 or 19 minutes drive. Mga ganon. So, yung sa car tour, maybe magagawa ko siya on my off after 2 days. Siguro on Wednesday or Thursday, ganyan. Hopefully magawa ko, charis. And bigyan ko na rin kayo ng detailed monthly ko, yung paano ako nag-process ng loan ko. Madali lang kasi nga through my bank.
And, ayun, magdadrive lang ako papuntang hospital around 17 to 18 minutes. And then usually, nagsistay ako sa parking lot ng mga 5 to 6 minutes. Gusto kasing makarating ng Grandview at least 10 to 15 minutes before ng clock-in time para hindi tayo medyo naghahabol. Sige na mga Inday, baka malate pa ako. Charis, babush na and see you sa parking lot. Charis! Ayan guys, 11:48, 11:50 na ako nakarating. Kasi as in, matraffic. Nakalimutan ko, Monday pa lang ngayon, nakakaloka. Ayan. Ay, kakaloka. Usually nakakarating naman ako dito ng mga ano to 11:45 or 11:42. Pinaka-late na yung 11:44 kapag umaalis ako ng 11:18 or 11:20. So, pinaka-late na yun. Pero ngayon, 11:48 na ako nakarating kasi nga, as in, sobrang traffic mga Inday. Nakakaloka. Hindi ko in-expect yun. Pero nakalimutan ko din na Monday. Pero kahit Monday, kung minsan, hindi naman talaga siya traffic. Ngayon lang talaga mga Inday na traffic ng bonggang-bongga. Ayan, punuan dito sa parking lot pa. Kasi nga Monday. Nandito lahat ng mga supervisora, charis. Nandito lahat ng mga pinuno. Alam nyo naman, Monday lang sila pumapasok, charis. Monday to Friday naman. Pero, punong-puno. Punong-puno ng kotse ang parking lot. Yung iba nagpa-park sa garage, pero ako dito talaga ako sa employee parking nagpa-park. Ay, ang ganda at ang aliwalas. Naka-jacket ako, pero hindi naman siya malamig. Tama lang. Hindi siya mainit, hindi siya malamig. Umuulan ngayon actually, tumutulo yung ulan. So, yun na nga mga Inday, 5 minutes before 12 o'clock, dapat makapag-clock in na ako. At least 11:55 to 12 o'clock para hindi ako malate. Wala namang handover kasi hindi naman ako regular na shift. Ano siya? Hindi siya yung parang usual na shift. Ano lang siya, mid-shifter. Hindi siya yung 7 to 7 na shift. So, walang mag-i-endorse sa akin. Not unless magre-receive ako ng assignment. Usually, ang ginagawa ko from 12 o'clock until 7 o'clock, usually wala akong assignment. ED float lang ako. Ang usual na ginagawa ko is nagko-cover ako ng mga lunches ng mga nagugutom na, ng mga morning shift. Ganon. Pero usually nagtitake din ako ng assignment, depende sa charge nurse. 2 araw akong papasok, Monday and Tuesday, and then after that, pahinga na naman ng 3 days. Kasi nga, hindi nag-OT. Charling! Sige namang Inday, balitaan ko kayo kapag nakarating na ako sa loob ng unit. Ayan guys, nandito na ako sa unit ngayon and kaka-clock in ko lang at around 11:58, and then I will be taking an assignment managing non-critical patient, ED patient here. I'm at the back of the ED. So, 4 yung pasyente ko ngayon, pero 2 pa lang yung beds na nalalagyan ng pasyente. I took over yung 2 patient sa previous nurse. So, wala na akong halos gagawin. Uupo na lang at mag-aantay, charis. O diba? Sarap ng buhay. wala na halos gagawin. nagawa na yung labs, nagawa na yung kasi kakarating lang ng patient like 30 minutes ago. Nagawa na yung labs, nabigay na yung fluids, nabigay na lahat ng intervention dye. Not unless bibigyan ako ng another patient sa other 2 rooms ko, then saka ako may gagawin. So far sa ngayon, wala na. Pupunta lang muna ako sa patient room, introduce myself na ako na yung bagong nurse para sa kanila. Charis. Ayan. Relax lang mga Inday, charis. And nandito ako sa back of
ED, Managing Non-Critical Patients. Pag non-critical, 4. Kapag critical, tatlo kami. Doon naman sa ibang pad. Ay, upo-upo na muna, magsi-cellphone, charis. Wala pang 1 oras, nakakaloka. Busy na agad ang lola nyo, day. May isa akong medic na dumating, tapos isang triage patient, galing triage. Chest pain, tapos yung isa naman, weakness. Kasi na-miss niya yung dialysis niya for 2 session. Nakakaloka. Pero okay lang, di naman masyadong critical. Kinunan ko lang ng dugo yung isa naman hindi ko pa nakukunan. Kasi nga ultrasound, di naman ako marunong mag-ultrasound IV. So, usually pag mga dialysis patient, mahirap silang i-cannulate, and ang ginagawa ko is I have family in the waiting room for 44. Can I bring them back to consult? Kakaloka. Ayun guys, 1:11 na, and yung 2 patient ko ay discharge na. Usually, ano lang sila, yung mga chest pain. Pag chest pain, pag dumarating, kinukunan lang namin ng dugo for troponin and lab works like troponin at saka yung mga electrolyte panels. If everything is normal, then we draw another troponin for the next hour, and then pag normal pa rin, dinidischarge na sila either to see a cardiologist for a follow-up appointment. Nakakaloka, di ba? Di ba? Mabilis lang. Ayan, yung 33 ko naka-held na naman for 44. Nakakaloka. At kaya ilalagay dito yung critical care sa patient support sa non-critical pod. Pues, anyway, see you in the next couple of hours. Baka mabisi na naman ako. Ay, 2 o'clock na dahil. Prepare lang ako ng prepare lang ako ng magnesium. Prepared na pala. Pa-prime ko na lang. So, ayun. Hindi ko malaman kung bakit nagbibigay ng magnesium. Kahit wala naman, hindi naman na-check yung magnesium level. Ba't kaya nagbibigay ng magnesium, no? Kapag may chest pain at mababa yung potassium ng pasyente. Comment down below. Hindi ako matalino dahil dead man na. Inano ko na lang. Alam naman siguro ng mga doktor yung gagawin na, Charis. Kaya gusto ko na makaalis dito sa sa ED. Ang plano ko talaga ay someday makapag urgent care. Get my experience for the first 3 years, and then after that, mag-urgent care na ako. Sige na guys, ibigay ko lang tong magnesium. 1 gram pala to. Magto 2 o'clock na. Ayan guys, 3 o'clock na ngayon. And 2 na lang yung pasyente ko. Charis, meron akong patient na sobrang taas ng potassium, which is 5.9. Yun yung sinabi ko kaninang na-miss yung dialysis niya for 2 sessions, Thursday and Saturday. And ano na ngayon, Monday na. Nakakaloka, o diba? Mga tao dito, pabaya talaga sa sarili dahil. So ayun, pinagbibigyan lang ng pyrazinamide, which is Lasix. 80 milligrams, which will eventually lower down yung potassium. Tapos, calcium gluconate. Ang calcium gluconate, hindi ito nakakapagpababa ng potassium, pero nire-reduce nito yung effect ng potassium sa heart, which works as a cardiac stabilizer para hindi mag-arrest yung pasyente. Charis. Para hindi na magkakaproblema ng bongbong-bongga dito, guys. As in, nakakaloka. So, please, standard operating procedure, Charis, SOP na dapat lahat ng mga electrolytes na binibigay nyo ay dapat naka-pump. Okay? Wag na wag magbibigay ng electrolyte nang hindi naka-pump. Ayan guys, 3:15 na at nabigay ko na yung Lasix tsaka yung
calcium gluconate. Just make sure to bear in mind na dapat kapag nagbibigay kayo ng Lasix, make sure na ino-note ninyo yung blood pressure, or dapat yung blood pressure within normal range. Kasi kapag sobrang baba, huwag nyo nang ibigay kasi mas lalo kayong magkikreate ng problema. Charis. Nakakaloka. May nag-call na naman. Buisit. I can help you. Okay, thank you. I'll be right here. Ayan. Pati pag-respond, nakakaloka. Sige, balikan ko kayo pagkatapos kong i-assess yung isang patient ko. Ayan. Ayan, 3:30 na mga Inday. Nakakaloka as in. Okay pa naman. May energy pa tayo para mag-work. Nakakaloka. Anyway, 15 minutes lang tumatagal yung IV potassium na 1 gram. So, probably due na siya ngayon. Yes, due na siya 10 minutes ago. Nakakaloka. So, babalikan ko na siya and then I will grab the second troponin sa isa kong pasyente. So, ganun lang mga Inday. Di naman nakaka-stress. Talk! Marami sa atin ay nasa-stress sa emergency department pag narinig natin yon. Pero di naman, medyo relax naman ng onte yung ED. Kapag relax ka at hindi ka tarantipid, charis. Sige na, balikan ko kayo mamaya pag pagod na ako or pag pa-break na ako, charis. Ayan guys, 3:40 na at medyo nagugutom na ang lola nyo. My God, 4 na oras pa lang akong tuloy-tuloy na nagtatrabaho pero nagugutom na ako, kakaloka. Ngayon, diba, pahinga na. As in, settled na yung mga pasyente ko at wala nang masyadong doctor's order na i-carry out. Diba? So, kung mabilis ka, hindi ka talaga ma-stress dito sa ED. Kasi pagkatapos mo ma-carry out lahat ng mga routine orders, usually blood works, medication na kailangang ibigay, puro stat medication lang naman binibigay namin dito, you're good to go. Tapos wala namang kailangan yung pasyente mo, no need na. Kaya, bongga na. Sana nagdala ako ng yogurt. Ano kaya may... hindi ako nakapagdala ng Usually nagdadala ako ng mga dahil. Nasa na ba yun? Usually nagdadala ako ng mga snacks like peanuts. Yung baon ko hindi ko nalagay sa rep. So, may rep kami mismo sa pantry, pero naglalagay ako dyan. Hindi actually yan para sa staff. Para sa mga medication ata. Pero nilalagay ko dyan. Kasi wala namang naglalagay. Dead makils na. Ay, kakaloka. OMG. Balakin ko kayo mamaya kapag pa-break na tayo. Kwentuhan tayo ng konti. Kung totoo nga bang may break dito, charis. Meron talagang break kasi 30 minutes lang dahil masyado silang strict. Kung hindi mo naman matitake yung break mo kasi napaka-busy, usually Monday, Friday, and Sunday ay busy, babayaran naman yun. Babayaran naman yun ng inyong ospital. Pero as much as possible, take your break para makapagpahinga rin. Okay, yung 30 minutes is uninterrupted break kahit mag-chugi pa yung pasyente ninyo or mag-critical pa yung pasyente ninyo, as in wala kayong responsibility. Ang responsibility ay nasa taong nag-cover ng break ninyo. Sige na mga Inday, see you. Ayan, 4:19 na mga Inday. Nakakaloka, 4:19, 4:20 na mga Inday. Ay, relax pa rin ang ED. My God. Ano ba to? Monday ba to or hindi? Nakakaloka. Meron akong 3 pasyente. Hey, is A4 still in the room? Ingay na mga sinayupak na to. Nakakaloka. Kaya pinapatay ko palagi itong walking na to dyan. Nakakaloka. Ayan. Harap ko yung monitor. I don't have to... Nga pala, kapag nandito kayo or working kayo sa ED, every station merong monitor. So,
pwede nyong i-run yung inyong blood pressure dito mismo sa sa station. Pwede nyo makita lahat ng status ng mga pasyente niya. As in, bongga. Ganito rin naman sa Saudi Arabia kung saan ako nag-work. You don't have to go to the room para makita yung blood pressure, yung pulse rate, yung rhythm ng pasyente. Siyala. Di masyadong busy ngayon. So, thanks God. Nakakaloka. Ito yung pinakagusto kong mag-take ng assignment kapag hindi siya busy. Kasi nakakarampa lang ako, charis. Kulang lang yung mga gwapong doktor dito at hindi ako masyadong inspired na mag-work, charis. Inom tayo ng water. And, gosh, sarap mag-work. Dito, masyadong busy. Tama lang. Di masyadong busy. Shalak. 34. Ano pa bang kailangan ng 34 na to? Ay, naano ko na pala to. 50 given. Keep interval. Charap, charap. Ayan. Yung 34 ko ay pupunta ng hemodialysis. And hopefully, hindi siya magka-bed until matapos ang kanyang hemodialysis. Kaloka. Para naman bumalik pa siya sa akin. Charis. Ayan guys, pupunta na sa sa hemodialysis yung patient ko sa 34. Nandito na yung transportation. So, ipiprint ko lang yung ticket to ride. Printing. Hindi kaming naghahatid dito kung saan man sila pupunta, mga Inday. Pag dito kayo sa Amerika, hindi kayo naghahatid ng pasyente sa ward, bihira lang paggabi, pag wala na yung transportation or transporter. Pag pupunta ng hemodialysis, ganun din. Ayan, 5 o'clock na. Halfway of our shift na. Magnesium na naman. Paborito talaga ng mga tao dito yung magnesium shots. Buisit. Kaloka. 5 o'clock na. 5 oras na ako nagtatrabaho. Medyo inaantok na ako. Charis. Inaantok ka girl. Hindi. Nagugutom na. Sana by 6:30 makapag-break na ako at may mag-cover sa akin. Kasi may baon pa naman ako. Excited akong kainin yung aking adobo. Adobo! Excited na kumain ng adobo ko. Tsaka yung itlog, scrambled eggs. Nagbaon kasi ako eh. Tiningnan ko pa yung watch ko kung anong oras na. Kasi nagsasara yung cafeteria ng 5:30. 5:30, 6:30 mga ganun. Sige, balikan ko kayo kapag magbe-break na ako. Charis. Bigay ko lang tong mug. Yan mga Inday, 5:15 na. At nagra-run lang ako ng quality check dito sa glucose. Ano na to? AccuCheck namin. Buisit. Dapat ano ang gumagawa nito, Day? Yung mga NA. Nakakaloka, hindi ginagawa yung trabaho nila. Ito yung kinabubuisitan ko na ano. Pass. Ayan. Kapag nahulog ito, tsaka every 24 hours chine-check. Kapag nahulog lang, kahit hindi pa umabot ng 24 hours, dapat i-check. Hindi naman ito nahulog. Kaso, wala. Tamad lang talaga yung mga puti na mga ano. Quality check. Gusto lang sumahod. Ayan, na-check ko na yung blood sugar ng pasyente ko. And, normal naman siya, mga Inday. So, i-document ko lang, contraindicated, not given. Pack.
Bigay ko na lang yung ibang mga gamot. Aspirin na lang. Ayan, 7 o'clock na. 7 o'clock na mga inday. Hindi pa ako nakakapag-break, nakakaloka. Isa na lang yung pasyente ko and the other 3 beds is hold for category 4 and 5 na mga light cases. Hopefully isasara na to para makapagpahinga na ang lola niyo. Charis! Nakakaloka. Ayan, ngayon lang ako nakapagpahinga. Kanina lakad ako ng lakad from 4:30 hanggang 6, hanggang 7 o'clock daw. Hindi pa ako nakakakain, nakakaloka. Ayan, ngayon ano lang tayo, pretty check. Dumating na yung mga night shift. Utang na loob dahil pumunta na kayo dito at mag-cover ng lunch ko. Nakakaloka. Ayan, finally, makakapag-break na rin ako. Hagardo na ang lola nyo dyan. Nakakaloka. Usually, saan ako nagbe-break? Sa pantry. Pero this time, sa cafe na ako magbe-break. Cafeteria. Ayan. Sa cafeteria na ako mag-break. Ayoko ma-disturb ng iba. Ayan. Medyo walang tao. Kasi nga nakauwi na ang lahat. Wala nang tao. Umuwi na ang mga lola nyo dahil initin ko muna yung pagkain ko. Ayan. Patayin ko tong red tune. Ayan, nakapag-ano na rin dahil. Nakakain din, finally. Na yung ulam ko, itlog, tsaka adobo. Init. Tapos ng itong oras. Seven hours. Nakapagod. Na-busy talaga ako nung mga mga 4:30 hanggang hanggang mga 6:30. Meron talagang time na sobra kang mabibusy. Yung feeling mo na mapapatanong ka na sa sarili mo na parang, kaya ko pa ba to? Pero dead mo lang. Kasi may mga tumutulong naman. Water. Libre lang to, syempre. Ito, 30 minutes uninterrupted talaga to. Hindi ka pwedeng disturbohin. Ayan, relax na. Pag 8 o'clock, hanggang sa matapos to mga 12 o'clock, relax na at wala na akong gagawin. Charis. Ay, pak. Sitting pretty na lang. Ayan, dalawa na lang yung pasyente ko at yung isa, i-discharge pa ngayon. Nakakaloka. Visit talaga dahil. Baka ako pa yung mapauwi nito. Ayokong umuwi at gamitin yung PTO ko. Nakakaloka. Magna 9 o'clock na. 3 oras na lang. Nakakaloka. Yan mga inday, 9:15 na. And nagka-bed na yung patient ko. Unfortunately, ako na yung mag-aakyat pataas nito kasi isa na lang yung hawak na patient ko and wala nang transporter usually after 9:30. So, iaakyat ko na lang to kasi wala din naman akong ginagawa na. So, usually kapag after 9 or after 10 o'clock, kapag meron kaming for admission na pasyente, ikaw na yung mag-aakyat. Kasi nga, wala nang transporter, di ba? Nakakaloka. Pero tatawag ka muna ng report sa taas before mo iakyat yung pasyente. Telephone report, MA.
Ayan guys. Ayan, 10:30 na. Kain tayo guys. 10:30 na, wala na akong pasyente. Wala lang patient. Kaya pag walang patient, umupo at kumain. Libre lang to guys. Salad. After nito mag-ano lang ako. Siguro magsa-stock lang ako ng mga medroom. Mga kailangan. 12:02 na guys. 12:02 na. Alis na ako dahil. Ayan. 12:02 na. Dinatnan pa kami ng ng critical care na sinus. Kala namin cardiac alert. Sinus tachy lang pala. So, dinala sa critical care area, tapos in-insertan ng line. Ang ginawa ko, nag-insert lang ako ng line. Siyempre, ayokong mag-document. Ayokong may stress. Nakaka-stress kasi maging isang documentation nurse. Kasi ikaw yung may control ng buong flow ng room. So, ako nagbe-bedside lang. Doon lang ako. I-insert, tapos i-ECG, tapos exit na. Insert ng line. Diba? ML lang. 12:03 na ngayon at nag-aantay na lang ako mag 12:25 para mag-clock out. Charis! Yan guys. 12:25 na. Finally, makakalabas na ako. Charis. Finally, natapos din yung 12-hour shift. 12 hours and a half. Pero yung labas ko talaga is 12:30. 12:30 talaga guys yung labas ko. Pero 12:25 pwede nang mag-clock out. Pwede ka nang mag-clock out. Pero sa system, lalabas pa rin na 12 and a half hours ka nag-work. Parang ganun. 12 hours. Yung 30 minutes kasi, hindi yun paid na break eh. So, kung hindi ka nag-break, ang babayaran sa'yo, 12 hours and 30 minutes. Pero since nag-break ako, 12 hours lang. Diba? Hindi bayad ang break mo dito, dahil. Parang ganun din naman sa Saudi eh. 7 to 7. Tapos, yung 30 minutes overlapping for endorsement. Ganun din. Ganun din dito. Pero dito, hindi na siya counted as endorsement. Kung pwede kang kung makakalabas ka ng maaga, hindi go. Pero kailangan mo pa ring mag-antay ng hanggang 7:25 or 12:25. Kasi nga, kailangan mong pakompletohin yung 12 hours na trabaho mo. Ay, nakakapagod. Pero, nung mga bandang huli na ng shift, wala na masyadong pasyente. Nung start ng mid-shift ko, siguro anong tawag na to? Chill lang. From 12 o'clock hanggang 3 o'clock. Tapos, 3 o'clock hanggang 12 o'clock hanggang 12 o'clock. Ano ba yan? Halatang pagod na ako. 3 o'clock hanggang 7 o'clock or 6:30, medyo busy nung mga ganong time. Tapos nung 7 o'clock, nag-break ako, tapos bumalik ako siguro ng mga 7:30. Tapos yun, dalawa na lang yung pasyente ko nung pagbalik ko. Hanggang sa nag 9:30, isa na lang yung pasyente ko. Nag 10 o'clock, wala na akong pasyente. So from 10 o'clock hanggang 12, wala na akong pasyente. Tulong-tulong na lang ako. Diba, bongga? Bongga ang araw na to, day. Hindi ko ine-expect na
Hindi ko talaga siya ini-expect na medyo chill ang araw na to mga Inday. Nakakaloka. Ayan, papalapit na ako sa aking car. Magdadrive lang ako pa uwi. Usually nakakarating ako ng bahay ng mga 1 o'clock. Ini-start ko na yung kotse na yan bago pa lang ako pumunta dito. Tingnan nyo guys. Ayan, naka-start na yan siya. Ini-start ko ng 23. Siguro mga magte 10 minutes na yung naka-start. Pag Mazda yung car ninyo guys, pwede nyong i-start remotely. Ayan, pack. Start na siya. My little kotse, charis. Bigyan ko kayo ng tour kapag meron akong time dito, mga Inday, okay? Ayan, pack na pack. Ang dilim, hindi makita yung kagandahan ko, charis. Kagandahan, nakakaloka. Ayan, medyo madilim. Mga Inday, buksan natin yung ilaw. Ayan, nagliwanag. Nakita tuloy yung mga pores ko. Charis. Ayan, mga Inday, dito ko natatapusin ang vlog na ito, mga Inday. At, ay, nakakapagod. Isang nakakalokang day, pero hindi ito yung sobra-sobra na nakakaloka. Mas may nakakaloka, mga Inday. 'Di ba? Mas merong nakakalokang mga days kesa dito. Pero ito, chill lang, medyo okay na. Kesa naman sa bonggang-bongga yung stress dahil yung mga naranasan ko ng mga bandang January at saka February. Nakakaloka. Hi. O siya, sige na mga Inday. Hanggang dito na lang. Babush na. O, nakita nyo na yung day. Yung day, whole day experience ko, mga Inday, sa pag-work at pagkayod dito sa Amerika. Bye-bye! You have a nice day, everyone. Bye-bye. Good night.